work on yourself talaga na to attract them. Ang problema nga lang kasi dyan, paano ma-attract kung hindi ka naman nakikita? I mean, tinan mo, nasa loob ka ng bahay, tapos wala ka namang ibang nakikilala. Ayun yung sinasabi ko sa single mom na kaibigan ko. Sabi ko, paano ka makakapag-move on kung naghahanap ka ng isang tao, tapos wala ka naman nakikilalang iba kasi nga nasa loob ka lang ng bahay, work from home ka. Syempre, nag-post ka sa Facebook, ano naman yun, ang daming nagpo-post sa Facebook. Unlike yung acquaintances, talagang parang friends of friends, iba di ba? So, isa rin yung nagpapa-hamper sa mga ganyan. Isa sa mga bagay. Okay. So, paano yung mga, introvert? Kagaya ko, introvert ako. Actually, sa totoo, ang mga introverts, attractive siya in reality. Kasi parang, alam mo yun, meron kang gusto, pero meron kasi tayo sa sarili natin parang, meron tayong hunting instinct na gusto mong malaman dun sa tao. Uy, parang naiintriga ka dun sa tao, kaya parang nagiging attractive siya sa'yo. Kaya yung mga tahimik, may mga babae, kilala ko, ang gusto nila mga tahimik. Serious type, kasi kaysa yung mga may ingay, kaysa yung mysterious. Yun, so parang attractive siya It's just that, sinong nakakakita? Parang meron kang produkto, pero walang nakakakita na may bibit na, eto bilhin mo kasi ito yung the best. Wala So you have to really expose yourself, actually. So, pero I'm not saying na, bilhin nyo parang karinderya ang bukas. Hindi gano'n. It's more of, di ba? Yun nga yung problema sa introvert, diba? Paano mo ma-expose yung sarili mo kung gusto mo lang talagang nasa bahay or bahay-trabaho ka lang. Siguro may mga friends ka rin naman, pero small circle lang. Ang mga introverts kasi usually small circle of friends. Ako kasi magturo ng pa-fall pero kasi minsan tulad niya tinatanong mo ko, so wala akong choice, di ba? Ang sinasabi ko sa iba, ganito yon. Kapag may post siya, halimbawa, i-like mo lang. Tapos, kung gusto mong mag-comment ka. Huwag yung pahalata. Simplihan mo lang. Sabi ko, huwag kang magre-react sa stories niya. Why? Kasi magiging stalker ka nun. So, kailangan, halimbawa, meron siyang interest na pinost, tapos interest mo din, uy, alam mo, mahilig din ako sa Lakers, mahilig din ako sa Golden State, mahilig din ako sa romantic baboy. So, parang, hahanapin mo yung same interest mo, doon ka magko-comment, doon ka mag-start ng conversation. Hindi yung basta i-PM mo lang, tapos, uy, hi, hello, di masyadong, masyado kang halata nun. Bakit mo ko pinipm? Di naman kita kilala. True. So, wait for some time, share, like, share, comment. Wait for some time bago ka mag-PM. Huwag yung, nakita mo, ang gwapo. Ang ganda, PPM ko na to. Hindi, masyado kang obvious. So, minsan, kung alam mo lang yung bagay kung paano gawin, effective yun kaso nga, siguro applicable yun sa mga lalaki, paano sa mga babae? Kasi pag babae, kasi ang culture niyan parang, kasi ang lalaki kasi ganito yan. Sabi ko nga sa mga estudyante ko, huwag niya sasabihin sa lalaki na may crush kayo sa kanya. Una, dalawa lang yan, iiwasan ka niyan or lalaki yung ulo niyan. So, ang nangyayari, kapag ang babae ang una nagpapakita ng motibo, it will be tough talaga. Pero siguro may mga subtle actions or move tayo na pwedeng magawa. Which, yun nga, simple, kung nasa GC kayo, kasi it depends sa situation nagtatrabaho ba kayo parehas? So pag nagtatrabaho kayo, same office, ask for help. Alam mo yun, di ba pagka may nag-ask sa'yo ng help, you feel good, right? Yeah. So that way, pagbuhat naman to. Parang, ang bait nung nag-ask ng help Tapos ganun din, magkakaroon kayo ng point of communication na pwede kayo magkausap. Tara, kantin tayo. Nang subtle, hindi halata. Yeah. So depende, paano pagka magkalayo, paano pag sa post lang. Depende rin kung magkasama kayo sa GC. Di pag sa GC, mag-react ka lang sa sinasabi niya. Kasi may mga iba naman nakakarinig or nakakabasa. Ngayon, kung hindi mo talaga kilala, parang sa marketing yung tawag nila cold calling, parang hindi mo naman kilala, gusto mo lang maka-interact, that will be tougher. Kasi
walang point of communication eh. Unless, meron siyang business or meron siyang parang services na ino-offer or nag-work siya sa isang company na pwede kang magtanong. For example, uy, meron ba kayong dyan, Ambroxol? Meron ba kayo dyan mefenamic acid? So, parang doon, pwede kayong magkaroon ng point of conversation. Pero yun, it depends sa situation talaga. Mas maganda yun, specific. Specific yung pag-uusap, specific yung advice. True. Sa mga ganun. So parang ko dyan, kung saan kayo may same interest, huwag ka mag-focus. Yeah, diba? Totoo yan. Siguro kunyari, mahilig siya Totoo sa yan. mag-play ng instruments. Kasi ako, na-appreciate ko yun. Uy, ang galing mo naman diba? Wow, nag-motivate ka din pala. Anong parang, nag-aral ka parang ganyan, yung mga tanong na makaka-relate din siya. So, isang Now, I'll add to that, yung deeper question. Diba, nag-play ka ng instrument. Uy, ang galing mo naman dyan. Alam mo, nahihirapan ako sa chord na E or sa C. Pwede mo ba akong turuan? Kasi ano bang technique doon? Parang kunwari na nahihirapan ka sa letter na yon na gusto mong matutunan. Yun. Dapat meron kang pang deep ng conversation. Kapag pinuri mo siya, ang galing mo, stop na yan. Ay, thank you. Nakita mo yan? Yeah. Pero kung may question ka, nasasagutin niya, that could be a start. Kaya lang minsan ang hirap din kasi paano pag ginamit sa mali yung ina-advise mo? Gusto lang niya magpa-fall tapos di niya sasaluhin. Patay tayo doon. Di ba? Kaya minsan ang hirap talaga magbigay ng advice. Pero ngayon ba may nagugustuhan ka? Nagustuhan ko mag-level up sa career. Yun. Sa career, Sige, sabi mo na you will work for it. Paano mo yan i-advise sa mga babae? Kasi sa sa culture natin, hindi naman tayo pinalaki na babae yung nanliligaw. Paano? That's true. So, ano yung magiging advice mo for sa mga millennials na babae? First, you have to be the right person. Kasi kailangan i-attract mo eh. Don't chase people. You have to attract them. Di ba, halimbawa, flower, napakagandang flower. Kaya ka pumupunta sa kanya eh, yung mga butterflies eh. It's because maganda siya. So, kung ikaw, you will work hard sa sarili mo na inside and out, maganda ka, you will be attractive sa mga lalaki. And ang ma-attract mo yung right ones, hindi yung gusto lang ng pampalipas oras. So, yun siguro yung ma-advise ko sa mga babae. Tsaka hindi minamadali kasi ang ginagawa nila pang post lang. Alam mo yun, I love you, miss kita. Display. That's nonsense. Yeah, pang display. Ang babae, ang lalaki, hindi pang display. Kundi, di ba? Pang matagalan. Okay. So, good advice yan So, talagang muna, sarili muna, love yourself before you love others. At since napag-usapan na natin yan, yung mga realidad ng being millennial, isa to sa mga toxic question, being a millennial. Kung ano yun? Lalo na sa mga single na millennial, kagaya natin. Sabi nila, paano mo i-handle pag tinanong ka kung kailan ka magpapakasal? Ikaw muna. Well, ako kasi ayoko magpa-pressure sa ibang tao na, ano ka na, 30s ka na, dapat mag-asawa ka na, magpamilya ka na. Kasi iba yung buhay ko, iba yung buhay nila, iba yung problema mo, iba yung problema ko, iba yung linya ko, iba yung linya mo. So, kung mabubuhay ka based on their perceptions, walang mangyayari. So, I just tell them, magpapakasal ako kung kaya ko na, kung ready na ako. Kasi as long as naman, ang nagiging impression kasi ng iba, kaya hindi ka nagpapakasal, kasi nagpapakasawa ka pa. I mean, parang nag-girlfriend ka pa, o kaya nagpapalipat-lipat ka pa ng boyfriend. Kaya yun yung nagiging impression na, mag-asawa ka na, para ma-stable ka na. Yeah. Lahat ba ng mag-asawa stable? Di ba? Hindi So, kumbaga, dapat, alam mo kung sino yung papakinggan mo Hindi pwedeng lahat papakinggan mo. And yung magre-resonate din sa pinaniniwalaan mo dapat.
kaya tayo nape-pressure, it's because ganun. Parang alam mo naman yung dapat mong gawin, kaya lang gusto mo ma-please yung nagsasabi sa'yo. Kaya isa sa mga problema yun na, yeah, that's true, di ba? Parang, halimbawa, gusto mo yung damit, tapos sinabi sa'yo ng kaibigan mo, ay, hindi bagay sa'yo yan. Pero gusto mo talaga yung damit. So parang, ay, hindi ko nabibili, hindi bagay sa akin eh. So parang, ang sabi nga nila, nung bata daw tayo, bumibili tayo ng mga bagay na gusto natin. Nung tumanda tayo, ang binibili natin yung mga bagay na gusto ng iba para sa atin. Kasi you're looking for attention na eh, di ba? So ganun siya. So which is really, really wrong. Kaya di ba pag bagay ba to? Okay ba to? That's why pinopost pa. That's why you ask yourself, yung friends mo muna before you buy something. Eh ikaw, anong sagot mo doon? Sa ganung question. Paano like classification ng single? Single na may jowa or single na single? Single na may single. I mean, nape-pressure ka ba whenever someone asks you, oh, may boyfriend ka ba ngayon? Or anong plans mo for your future, family, ganun? Kasi honestly, kasi syempre, sa mga lalaki, kaya niyong matagalan yung pagiging single niyo. Pero kasi, sa babae, yung meron kaming age limitation if gusto namin magkaanak. That's true. Saluhan natin itong nursing ha. So, medyo delikado na kapag magiging pregnant ka ng 35 years old for girls. So, yun yung inahabol namin. Siguro yung isang nakaka-pressure din. Kailan pa ako magkakaanak? Pag more than 35. So, dun ako nape-pressure. Tapos, sama yung sinabi mo kanina na love yourself first. Gawin na natin. Ngayong single pa tayo, gusto natin mag-travel ka, mag-invest ka, mag-ipon ka, bumili ka ng mga ganyang bagay para sa sarili mo. Kasi, kapag nag-asawa ka na, di ba? Malilimitahan na yun. Wala na. Yeah, sacrifice na talaga. Kaya ako, medyo habang wala pa siya, nag-enjoy lang ako. Hindi ako nag-pressure. Pero pag nandyan na siya, why not? May mga tao, pag tinanong mo ng ganyan, umiinit ang ulo eh. Parang sa kanila yan, big deal sa kanila yon. It's really an issue na hindi, kahit naman wala kang pera, pwede ka mag-asawa eh. No. Hindi, mag-asawa ka na. Hindi, kahit naman sino, pwede ka alam mo yun, parang may mga tao na because of it, pag tinanong mo, parang press ng button sa kanila na iinit yung ulo nila. So, hindi talaga siya something na dapat tinatanong. It's like, pag tinanong mo yung babae lang taon ka na, kung bata pa yan, okay yan. Pero kapag ka parang millennial na yan, parang na sa kanya yun, offending. Kaya minsan yung words and pagtatanong mo, it's really not easy because of those things na experience nila or what. And, yeah. So pero for me, nakaka-stress din. Kapag kunyari mga tito-tita mo, di ba yung mga may hilig magtatanong eh. Yan, nakita kayo, kailan ka maikakasal? Ilang taong ka na? tapos pressured ka pa kapag yung mga kapatid mo, di ba? Yung kapatid mo, kinasal na. So, halos lahat na ng pinsan ko may kasal na at may anak na. Sa amin magpipinsan, ako na lang yung ganyan, single. Pero nag-enjoy naman ako eh. Enjoy ko naman yung pagiging single ko. So kaya siguro pag gano'n na, ito na yung time, hindi na ako magpapaligoy-ligoy. Pakasal na agad. Pero alam mo, meron ako ditong kapitbahay. Siguro babae siya, no? Siguro mga nasa 30s siguro babae na siya. Tapos sabi niya hindi, I mean, siguro nasa 30s na siya. Okay. And then sabi ko, sabi niya, parang nagkakatulong siya dun sa kapatid niya kasi yung kapatid niya may 2 anak. Yun siya yung nag-aalaga. Parang tita duties. Yung sabi niya, alam mo, tanggap ko naman na ganito, hindi na ako makakapag-asawa, sabi niya sa akin. Sabi ko, pag tinitignan ko, maganda naman, maayos naman. Pero may mga situations pala talaga sa buhay na gano'n na parang hindi talaga meant. Last question. Ready ka na? Hot seat ba yan? Sa
sa lahat ng standards mo, ano yung willing mong i-let go? Standards. Ano ba? Hindi, nakita ko na, kasi di ba may standard. Ito na, 5 yun. Hindi, ito yung isang to, willing akong i-let go para maging kami na or something like. So hard. Siguro yung yun nga, sabi ko nga kanina, as we matured, hindi ko naman kung applicable to sa lahat pero kung habang tumatanda, hindi ka na more into physical attraction. Diba? Kung standard mo dati, pogi. Ngayon tumatanda ka na, iba na yung priority mo. So, syempre, gusto mo naman na maging partner is presentable. Yun naman yung gusto ko na standard. Hindi naman sobrang artistahin yung itsura. Like, sobrang gwapo, ang ganda ng katawan, ganyan. Pero yung, yung malinis, presentable, ganyan. Pero kung sabi mo, kailangan i-let go. Ikaw na yun Alright. Physical, safe answer. Physical attribute. Pero dapat hindi mawawala dun yung personality. Personality-wise, dun ako titingin. Masipag ba to? May pangarap ba siya? Honest ba siya? Alam mo yun yung more on personality. Yun yung hindi ko kayang non-negotiable yan. Kasi sa church namin, parang tinuturo yung if you're looking for your God's best, yan, may negotiable, saka non-negotiable. So yung non-negotiable, yun talaga yung gusto mo. Hindi ka pwedeng magkaroon ng partner na hindi ganyan. So yung naman, yung negotiable, pwede mong kahit sige okay lang, kahit hindi. So, yan. Parang yung question on that note. Okay. Do you believe sa law of attraction? Oo. Meron akong narinig na kwento when I was nag-OJT sa isang sales and marketing company. Sabi doon, merong isang tricycle driver, di ba? Tapos meron doon na nagna-nursing siya or nursing student ng babae. Yung tricycle driver, gusto niya yung babae na yan. I mean, syempre lalaki yung tricycle driver. Ang ginagawa niya sa mga kaibigan niyang tricycle driver, huwag kayong dadaan dito ng ganitong oras Ako lang ang dadaan dito. So every day, syempre alam niya yung uwi, alam niya yung pasok ng babae. Every day yun, siya lang lagi yung nasasakyan ng babae. For 4 years, yun yung nangyayari. Hanggang sa na-fail na lang yung babae sa kanya, naging mag-asawa sila. So parang, ang sinasabi doon, ang law of attraction, true story yan Ang law of attraction is, ano ba yung gusto mo and then pursue mo lang. And it will be attracted to you as well. Ganun yung law of attraction. Kaya parang sinasabi nila, sabihin mo lang ng sabihin, it will happen. Yung ganun, parang kung ano inisip mo, it will happen. Sometimes talaga masasabi mo na yung mind is really strong, to be honest. Talagang minsan, when I was in college, sabi ko sa kanila na I visualize myself na nandito sa isang conference room and then nag-convince sa mga executives, sa mga bosses. And then it happened. Nasa informatics mega mall ako. Parang nandun kami sa isang conference room. That was my first training na ako yung nakapag-close ng deal. So, nandun yung mga boss sa likod, nandun yung mga participants. Conference room, training room talaga siya. Sabi ko, it happens talaga. Well, of course, una-awa ng Diyos yun. And talagang niloob din na mangyari. Pero what I'm saying is, sometimes it really happens. Parang pag inisip mo, magkakasakit yata ako. Magkakasakit ka nga talaga. Di ba? So, sometimes, ano ba yung gusto mo? Yun yung i-attract mo. Huwag mo sabihin na, oh, my leg is killing me. No, it's not. Huwag mong sabihin yan kasi it will kill you. So, something like that. Parang positive lang.